Kaibigan, sa oras na ito, naway pagpapalain ka ng ating Panginoong Diyos sapagkat patuloy nating pinapag-aralan ang may temang misyon ng Diyos, misyon ko. Purihin ang ating Diyos sapagkat patuloy tayong nagpapalakasan ng pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Na ito'y alam kong nagbibigay sa atin ng panibagong pag-asa na patuloy tayong sumasampalataya sa Diyos, taglay natin ang lakas at may ligayang naglilingkod sa Kanya habang naghihintay sa malapit na parating ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Orbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. At pinabati kong lahat ng mga viewers natin mula sa may Tabuk, Kalinga, Apayao, Nueva Vizcaya, Ecija, Costa Pacifica, Cagayan de Oro, Valenzuela, Parañaque, Kamsur, sa may Baisa, General Trias, Iloilo, Lucena, Calapan, San Vicente, Sampaloc, Tanza, at Sanara sa Bansod, sa may Bayong Dagat, sa may Hong Kong, Palau, Japan, Korea, at sa may Eagle Rock, Los Angeles, California, at sa buong mundo. Purihin ang ating Panginoon Diyos sapagkat ang programang ito ay nakakarating sa lahat ng mga bansa. At ngayon, kaibigan, kaunawaan at kaawaan kanawa ng ating Panginoong Diyos habang ikaw ay sumusubaybay sa programang ito. Maraming salamat sa mga nagbibigay ng comment sa comment section. Dinadalangin namin kayo na kayo ay patuloy na palalakasin ng ating Panginoong Hesus. At ang ating mga kasama dito sa studio, mga kaibigan at mga kapatid, ay patuloy na ang ating mga kamanggagawa sa ating Panginoong Diyos. Ang una sa lahat na gustong batiin ay si Pastor Abraham Del Rosario. Siya po ang ating Publishing Ministry Director dito sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Abe? Mabuti, Pastor Ray, at ang ating buting kaibigan na nasa ating tabi. Namimiss natin siya. Napakilala mo mamaya, Pastor. At nagpapabati po ang napaglingkuran natin sa Area 4 sa Pampanga. Naglunsad sila ng malawakang Thanksgiving ceremony doon sa Magalang, Pampanga. At binabati rin natin ang mga kapatid natin dyan po sa San Miguel, Tarlac, Pastor. At nagpapabati ang ating mga viewers doon, kaya din sa Capas, Tarlac at North and South District ng Tarlac. At mahal na mahal namin kayo mga kapatid. Amen. At sa kadahilanan nun ay huwag kayong makalimot, ito pa rin ang ating Missionary Book of the Year. Itong year 2024 na darating. Kaya po kayo ay magbasa nito at pagkatapos mamigay, kasi mahirap mamigay na hindi mo nabasa at naranasan ang nilalaman ng kasulatan ng aklat ng The Great Controversy na isinulat ni Prophet Ellen G. White. Kayo ay mag-post na rin po mga kapatid ng order ninyo ng ating morning devotional. Meron na po. At lumapit kayo sa ating mga pastor na gumagawa sa ating mga missions and conferences para meron kayong pagkain tuwing umagang na ito ang magpapalakas sa ating spiritual. Then, off the press na po ang Health and Home. Off the press na ang Health and Home natin mga kapatid. Mag-subscribe kayo. Ito yung flagship ng Philippine Publishing House. Gusto namin kayo ay maging healthy, holy, at the same time ay mga manggagawang nagbubunga sa pananampalataya. So mura lang po ito mga kapatid, pagkain din po ng ating spiritual at kalusugan sa ating pamumuhay. Ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay walang iba kundi si Pastor Ian Felicitas. Siya po ang ating Mission Refocus Director sa Southern Asia Pacific Division, si Pastor Ian. Pastor Ian, kumusta po kayo? Maraming salamat, Pastor Orbi, Pastor Abe, at sa inyong lahat mga ginigiliw na kapatid. Salamat po sa pagsama sa amin sa isang oras na muling pag-aaral ng Biblia, at binabati ko po kayo, lalo na po yung ating napaglingkuran na Pastor Ray at Pastor Abe. Pagkatapos po ng year-end meetings ng North Philippine ay dumako po ang inyong lingkod sa bayan po ng San Nicolas dyan sa Nueva Ecija. At doon po sa church na ito ay meron pong isang nakakaedad na si Brother Danny na masugit po nating sumusubaybay sa programang ito. Hindi lamang po siya, ang buong iglesia ng San Nicolas kasama na po ng kanilang butihing
district pastor na si Pastor Dan at ang kanilang area chairman na si Pastor Nelson. Pagbati rin po sa tahanan na kumukup sa akin habang we're having our evangelistic meeting doon. Ito po ang tahanan ng mga kapatid na Mendoza at sa kanilang may bahay po ni Brother Mendoza, si Sister Jenny. Pagbati po at patuloy niyo pong pag-aralan ang salita ng Diyos para po tayo lumakas at maging bahagi ng gawain ng paghahayag ng mabuting balita ng tatlong sinugong anghel. Sa ating patuloy na pag-aaral, nais kitang anyahan, kaibigan, sa maikling panalangin. Panginoong Diyos, sa manaming banal, dinadakila namin ang iyong banal na pangalan sapagkat napakabuti niyo sa amin. Sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Naway ang iyong presensya sa pamamagitan ng ministeryo ng Banal na Espiritu na siyang maramdaman namin at lumuklok sa amin. Mabinyagan kami sa kanyang kapangyarihan upang maunawaan at may karunungan kami sa inyong mga banal na salita. Pagpalain ang bawat isa sa amin na susubaybay sa programang ito. Patawarin kami, Panginoon Diyos, sa aming mga kasalanan, ganun din ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang pamagat ng ating pangsampo na paksa ngayong linggo ay misyon sa mga hindi pa naaabot. Ito yung unang bahagi, kaibigan, sapagkat sa talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Gawa 17, versikulo 24, ito pong sabi, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Napakaganda ang ating leksyon sapagkat tinuturuan tayo, pinalalahanan tayo upang tayo ay magmisyon sa gawain ng ating Panginoong Diyos na aabutin natin ang mga taong hindi pa naaabot ng Ebanghelyo. Hindi pa naaabot ng salita ng Panginoong Diyos at pag-asa ng kaligtasan. At meron tayong 3 punto na papag-aralan natin para ito'y masummarize ang ating leksyon. At dito sa 3 punto, mapapag-aralan natin ang estilo na pamamaraan ni San Pablo kung paano siya nangaral sa mga taong hindi pa nararating ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Ang unang F dito ay dahil may 3 F, Pastor Abe, Pastor Ian. 3 F. Una ay frame of reference. Ang pangalawa ay find common ground. Ang pangatlo ay felt needs and aspirations. Ito yung mga ginawa ni San Pablo na pamamaraan para maabot ang mga taong hindi pa nararating ng kaligtasan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Ang unang tatalakayin natin ay yung frame of reference at ito ipapaliwanag sa atin ni Pastor Ian. Salubungin natin kung ano po ang ating matatalakay at ibig sabihin ang unang punto, frame of reference. Pastor Ian. Maraming salamat, Pastor Urbi, Pastor Abe, sa pag-aaral na mararanasan natin ngayon. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, nung nangaral ang Apostol Pablo, hindi lamang siya ang mga disipulos, ang kanilang nais at ng ating Diyos ay mas maabot ang lubhang karamihan. Kaya nga't ang Ebanghelyo ay dapat makarating sa mga dako na hindi pa nararating. Kung babasahin natin mga kapatid, unang mahalagang talata ay makikita natin to. Babasahin muna po natin ang ilang mga sipi mula sa Gawa Kapitulo 17, versikulo 1 at mga ilang bahagi nito. Then, saka po natin himayin at unawain yung mga punto na ito. Tingnan po natin mga kapatid. Pag sinabi po nating frame of mind, ito po yung frame of reference ng isang tao. Meron pong bumubuo ng isang kultura bago maabot yung mga nasa ibang dako na iba ang kanilang kaisipan. Ito ay binibuo ng tinatawag nating values. Ano ba itong values? Ito yung mga images, mental images that are perceived real. Totoo sa isang kultura.
Maliban doon sa mga ideas na yon, yung ideas which is perceived reality, you have what you call values. Values is what is considered important in a certain culture. Ano po yung una? Yung una po ay ideas, which is reality. Then you have values, which is what is perceived as important in a culture. Ang pangatlo is behavior. Ito yung gawi at mga kinagawian ng isang kultura o isang komunidad. Ang susunod dito ay products. Ano yung products? Ito yung mga tinatawag natin na material things that is associated to culture. Halimbawa, dito sa Luzon, mga kaibigan, yung hibla ng texture, kulay, disenyo ng kasuotan ng Kalinga ay iba kaysa sa mga Ifugao. Gayon din, yung mga Aita ng Central Luzon ay iba din yung kanilang mga material things, products. Yung mga gamit iba din nila. to doon sa mga taga South Philippines, Central Philippines na mga katutubo, katulad ng mga grupo ng nasa Bukidnon. Ito din ay iba pag dumako ka ngayon, halimbawa sa Sabah, sa Indonesia, na iba-ibang produkto ng isang kultura. So, hindi lamang ideas, values, behaviors, meron din tayong pinatawag na products. Pero meron pang isang bagay na nakaakibat sa kultura ng isang inaabot. Ito yung tinatawag nating institution. Or ito yung mga organizational structure of how things are run sa isang lugar. Ano pong ibig sabihin nito? Sa mga ibang lugar, merong structure. Minsan, paternal or father figure ang mas nasusunod. Sa iba naman, iba din. Iba din. So, ito'y mahalaga. Kaya nga't nung nangaral sa Bagong Tipan ang mga manggagawa at mga disipulos at apostol ng ating Panginoon, makikita natin that they were considering this enriching effectively to the unreached. Tingnan po natin ang unang tala, mga kapatid, na babasahin natin. Ito'y masusumpungan sa versikulo 1 ng Gawa, Kapitulo 17. Pastor Urbi, pwede niyo po bang ipaglingkod ito? Nang makaraan na sina Pablo at Silas sa Amphipolis at sa Apolonia ay nakarating sila sa Thessalonica, kung saan ay may isang sinagoga ng mga Hudyo. Kung mapapansin niyo dito, mga kapatid, that the way that the apostles reached people was they were reaching it, perceived truth, at nililinaw nila mga bagay sa pamagitan ng kasulatan, ng Biblia. Bakit? Ang isang kultura, ang worldview ng isang lugar ay iba yan sa Christian worldview, lalo na sa biblical worldview ng mga Adventista. Yung pananaw Kaya nga, nila. kung pupunta ka sa isang lugar na hindi Christian context, secular man siya, alam niyo, mga kapatid, pag sinabi natin ngayong unreached world, Hindi pa ito naabot. hindi pa nararating. Hindi pa nararating ng pabalita. Alam niyo, kasama ang Pilipinas doon sa tinatawag nating 1040 window. Pero para makita natin ito yung mga lugar na mga bansa na halos walang presensya ng Kristyanismo. O higit kaya dito ay mga Adventista. Meron ding mga lugar na ang tinatawag natin na it transcends cultural dynamics ng mga lugar na yon, hindi lamang basta doon sa sector na yon ng 1040 windows ng mga relihiyon. Ito din yung tinatawag nating postmodern. Sa susunod na Sabado ay pag-aaralan natin yung mga lugar at lubhang mga tao, lubhang karamihang tao, mga syudad. This is the postmodern areas kung kailangan pa natin silang abutin. Pero meron din tayong sinasabi na yung post-Christian. Yung mga dating mga naging Kristiyano ngayon ay iniiwan nila ang Christian worldview at dito umaalis sila. Kung makikita nyo, mga kapatid,
ang isang magandang ginamit na paraan upang abutin ng mga apostol, lalo na ni Apostol Pablo, ay ipinakita niya na ang katotohanan ay nakabase sa salita ng Diyos. Dagdagan po natin ito. Versikulo 3, Pastor. Na ipinaliwanag at pinatutunayan na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay. At sinasabi, itong Jesus na aking ipinangangaral sa inyo ay siyang Kristo. Sabi niya. So, napakaganda nito, Pastor Ave, Pastor Ray, na ang dinadalang katotohanan ay hindi lang kathang-isip or dahil sa isang kultura, ito'y katotohanan na si Kristo. So, ang katotohanang dinadala ng apostol ng mga anak ng Diyos sa mga hindi pa naaabot ng pabalita ay katotohanang na kay Kristo, na siyang manunubos. Tingnan pa po natin ang ilang laman ng talatang ito. Ang verse 11, Pastor Ray, pakibasa. Ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Tesalonika sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinasiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Ang katotohanan at laman ng Biblia na siyang aral ay dalang pabalita sa mga taong iba ang pananaw. Pero para abutin ito mga kapatid, makikita natin dito ang approach ni Apostol Pablo. Meron po tayong kinatawag na cultural validity. Yung cultural validity mga kapatid ay hindi ibig sabihin yung kultura mo ay siya lang valid. Tama. At ang iba ay the culture is non-norm. Ang ibig sabihin ng cultural validity is totoo ang kultura ko, totoo ang kultura mo, kaya nga dapat kitang abutin sa iyong kultura na maunawaan mo ang Kristo ng Biblia, ang katotohanan ng Biblia. So, sa pag-aaral po ng pag-abot at paggawa sa iba, mahalaga pong maunawaan natin yung sunod na sinasabi nating cultural distance. Ano po yung cultural distance? Na makita natin, ma-perceive natin na iba pala sila, iba rin ako, pero pwede natin silang abutin sa pamagitan ng una, aabutin natin yung world views. Yeah. Kasi madalas ang abot natin sa isang tao ay parang dinidebate natin kaagad. Pero when we present to them where and what is truth at first, na ito ay mula sa salita ng Diyos, then we establish what we call common grounds with them. Amen. Kung tatagdagan po natin mga kapatid, sa pag-abot ng mga Apostol Pablo, si Apostol Pablo po mga kapatid ay gumamit ng isang method which is what we call incarnational method. Itong pong method na ito ay ang pag-abot sa iba at ginagamit niya ang konteksto ng kanyang inaabot para mas mabilis nilang maunawaan ang katotohanan. Alam niyo mga kapatid, hindi lamang si Apostol Pablo ang gumamit nito, maging ang ating Panginoong Jesus. Tingnan po nating mabilis ang ilang tala mula sa aklat ng Juan, Kapitulo 1, ang versikulo po ay 1:2. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. 2. Sa simula ay kasama na niya ang Diyos. Ayan. Okay. Anong makikita natin dito? Jesus, who was in the very form of God, was God. Pero nagkatawan siyang bilang tao at makikita natin, saan natin makikita to? Kung babasahin niyo po mga kapatid, ang versikulo 14. 14. At naging tao ang salita at tumahang kasama natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Napakagandang pabalita mga kapatid. Yung Christmas season natin ngayon na siniselebrar, ito ay incarnation. Yeah. Ito yung tinatawag natin when God became man. Man. Incarnation. Incarna.
naging laman. Naging karne. Ibig sabihin, naging karne, naging tao, flesh and naging blood. tao. Ibig sabihin, God who was in the very state of God became man para abutin tayo. Paano tayo inabot ng Diyos? Hindi tayo yung magiging Diyos, kundi ang tao ay naging, ang Diyos ay nagkatawang tao upang mas maunawaan ng tao ang Diyos. Amen. Sa madalit salita, para mas maging effective tayo sa pag-abot ng unreached, it is the incarnational model na makikita nating ginawa ni Apostol Pablo, hinihiling ng Biblia ang gagawain natin, at makikita natin sa greatest incarnational model of the Bible, which is Jesus Christ. Napakaganda, kaibigan, na ang pag-aabot ng Ebanghelyo sa mga hindi pa naabot, mga kapatid, ay kinakailangang pag-aralan mo pala, Pastor Abe, ang kanilang kultura doon. Bago ka sasabak, bago ka pupunta, ay bago ka magpapakilala na kung ano yung gusto mo ipakilala, lalamin mo muna kung ano yung mga nasa background nila, kung anong meron sila, kung ano yung ugali nila, kung ano yung pananaw nila patungkol sa relihiyon, patungkol sa anumang mga bagay, para ito ay isang paraan para iabot o i-integrate o dalhin ang salita ng Diyos. At ang unang pinakilala ni Pastor dito ay wala nang iba kundi ang Jesus na napako sa cross dahilan sa ating mga kasalanan, dahil iniibig tayo ng bawat isa. Yun. So yung meron yung frame of reference ng mga tao, at kung ano yung reference mo, nadadalhin mo sa kanila at magkaroon ng pagkaintindihan. Maraming salamat dito. Kaya paano natin ito ipapaliwanag ng maayos sa mga kapatid na hindi pa naaabot sa magitan ng pagkilala kung ano yung ugali nila doon, Pastor Ray, yun po ay yung missionary should take the form of a learner in order to be a missionary outside of his context. So hindi pwedeng imposing tayo. Dapat pag-aralan natin paano ba sila mag-isip, paano nila gawain ang mga bagay-bagay. Dapat ko bang tanggalin ang sapatos ko pag pumunta ako doon, o dapat ba ako ay naka-Amerikana, or so lahat po yun pag-aaralan natin, mga kapatid. And I think ang best nito ay ang huwaran natin ay ang Panginoon at ang Biblia pa rin. Amen. Kaganda. May papakilala natin sa kanila. Kaya maganda ito. Mayroon tayong aral na napulot dito, kaibigan. Hindi lang basta sumasabak. Alamin mo muna kung ano yung puntahan mo, kung ano yung pag-uugali nila. Kaya magandang bagay ito, kaibigan. Iyon ay pinapakilala na isang matalinong pamamaraan ng pag-aabot ng mga taong hindi pa nakakilala kay Kristo. Ang pangalawang F na narito ay yung find common ground, Pastor Abe. Ang ganda ito. Ano ang ibig sabihin nito? Naalala ko yung professor natin sa theology. At nung, diba, may expression ang Biblia na ang mga Jew, banal sa kanila ang tupa. Sa mga ibang relihiyon naman, ang baboy ay banal sa kanila. Sa ibang relihiyon naman ay ang baka ay banal sa kanila, pero sa Amerika ay convict para sa kanila. Kaya nung nag-preach siya, kinontextualize niya yung John chapter 1, imbes na behold the Lamb of God, ang ginamit niya ay behold the pig of God which taketh away the sin of the world. Kasi ang alam nilang banal yung baboy. Yung isa naman, kinontextualize niya, behold the cow of God which taketh away the sin of the world. Contextualization. So maganda talaga yan, yung common ground. Kasi mamaya madidiscuss natin yung common ground na napakahalaga yan eh. Halimbawa, pupunta ka diyan sa Kalinga. Ang drinks nila ay natural sa kanilang painumin ka ng kape. Umaga, tanghali at gabi. Anong oras? Yun ang drinks nila. Punta ka naman doon sa part ng Isabela. Ang drinks naman nila doon ay puro tsaa. Pero pupunta ka doon para ituro mong mabuti na ito ay okay itong inuming ito, pero kinakailangan natin tignan. Sa Cavite, barako. Barako. So may mga common grounds. Maganda yung sinabi ni Pastor Ray kanina na Pastor Ian, na maabot natin yung context ng tao. Kasi halimbawa, punta ka sa Muslim, makita natin na merong Adventist Muslim, di ba? Punta ka sa mga Buddhist, merong Buddhist Muslim.
merong Igorot na Adventist, merong Ilocanong Adventist. Huwag mong sisirain yung kultura nila, yung lingwahe nila. The way na sila ay makipag-connect sa isa't isa. Kasi kapag sinira mo yung pakikipag-ugnayan sa kanila, sira din ang pagpasok ng Ebanghelyo sa ating pong iglesia. Ngayon, Pastor, ay tatalakayan natin itong napakagandang pag-uusapan natin yung find common ground. Okay? Napakahalaga ito. Nung nangaral si Paul, kung babasahin natin, Pastor Ray, kung ano ang ginawa niya doon sa Acts chapter 17, nakibasa mo po yun, nung inabot niya ang mga taga-Athena, at alam natin na si Paul ang kanyang in-establish na first global mission ay na naging study center ay ang marketplace. Meron tayong kultur ngayon na magaling, si Amador. Nagbabas preaching siya. Hindi humihingi ng offering, nagustuhan siya. Patok ngayon dito sa Metro Manila. Bus preacher natin yun, ha. Dapat makita din natin na nasa marketplace ang ating mga hindi nangongolekta ng offering. Correct. Punta ka, mag-preach ka doon sa harapan ng SM. Mag-preach ka sa tabi ng mga paradahan ng jeepney. Ito yung ginagawa noon ni Paul na sa marketplace, ginawa niyang study center, naging first global mission ni Paul. Pakibasa mo, Pastor Ray, doon sa Acts chapter 17 verse 22 hanggang 23. Kaya tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, "Mga lalaking mga taga-Atenas, napapansin ko na sa lahat ng bagay kayo'y lubhang relihiyoso. Napansin. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakatagpo din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang dakilang Diyos. Kaya't ang sinasamba ninyo na hindi kilala ay siyang ipahahayag ko sa inyo." Galing. Yun yung common ground. Kasi ang sinasamba ng taga-Athena ay isang Diyos na hindi kilala, kaya ipakikilala na niya yung Diyos na hindi kilala. So mas maganda ang pamamaraan ni Pablo. At alam natin, napakahalaga sa ang common ground. Nung tayo ay nangangaral pa, Pastor Ray, at nagkakandak ng Voice of Youth, ang ginagawa namin muna ay nagkakandak ng survey. Alamin kung ano yung mga major na religion para mailagay mo sa tamang konteksto yung topic mo. Halimbawa, ang major na religion na makikinig sa iyo ay ang mga Jehovah's Witness at Iglesia ni Cristo, ay allergy sila muna kay Jesus Christ na Diyos ang ipapakilala natin na si Cristo. So, pupunta ka muna sa common ground. Ano bang topic na katakam-takam sa kanila na hindi tayo didibatihin? Di po ba? Ngayon, ang preaching ko na ngayon ay hindi na ako sa bawal ang pagkain, bawal, hindi na. Pinapakilala ko na talaga ang ating Panginoon. Na siya ang lumikha ng langit at lupa. Dito mapapansin natin na si Paul ay inakit niya ang kanyang mga tagapakinig na bumalik sa Panginoon. Ipinakilala niya ang hindi kilala na Diyos na siyang lumikha ng langit at ng lupa. At sa ganung bagay, mga kaibigan at mga kapatid, ang Diyos ay naipakilala ni Paul bilang Diyos na manlalalang. Bilang Diyos na nagbigay buhay. Bilang Diyos na kawangis ng isang tao. Bilang Diyos, pinakilala ni Paul na ang Diyos niya ay isang Diyos na nagmamalasakit at mapagmahal. Kung babasahin natin yung entirety ng Acts chapter 17, makikita natin na in-outline niya na dito lahat-lahat tungkol kay Kristo na namatay at nabuhay, nagpatawad, napako doon sa krus ng Kalbaryo. Napansin natin ang Acts chapter 17 na ang mga taga-Berean ay sinaliksik nila at siniyasat ang nilalaman ng banal na kasulatan. At si Pablo hindi nakipagdebate, nangusap na may katwiran na hango sa nilalaman ng banal na kasulatan. Kaya nga malalim yung foundation ng pangangaral ni Paul. At alam natin na in-address niya na may paggalang ang mga taga-Athena na napansin ko kayo ay mga relihiyosong mga tao.
Nabasa mo kanina yun Na-appreciate niya. Na-appreciate niya. Huwag mong kukontrahin na, kayong mga tagapakinig, kayong mga linguista, hindi kayo maliligtas. Kayo ay tatapon sa dagat-dagatang apoy. Ay talagang lahat ng bato ay talagang sasaluhin ng bubong ng iyong tolda. Simula nung pangangaral ko, partner, hindi ako nakaranas na binato. Kasi siyempre, yung common ground, no? Kaibiganin mo ang mga tao roon. Kung sila ay manginginom, ay huwag mo munang lecturean na kayo ay mamamatay dahil sa panginginom ninyo ay wag mong i-address ng ganon. So, finding a common ground. So, tignan mo naman doon. Tignan ninyo, ito yung mga nag-inom sa banal na kasulatan na anong resulta. Silang magkukonclude. Pababasahin mo sila. So, maraming paraan paano i-reach out ang community. Ngayon, ang challenging sa atin, paano natin i-reach out ang Islam? Pag-aaralan mo din yung kultura nila, yung worldview nila. Sa Islam, lalo na sa Saudi Arabia, ay okay lang yung nagluluto, friend, na kamay na hindi hinugasan ay nilalamas-lamas ng ganyan sa kamay. Mama, walang kapunas-punas yun, ha? Pero okay lang sa kanila yun. Adapted yun sa society nila. Pero sa atin ngayon ay hugas-hugas muna ng kamay, sabon-sabon, kukuha ng kutsara at tinidor, tapos nililinis ng tissue. Pero sa kanila hindi na yun. Talagang budol fight ang talagang kainan ang dating. Naranasan ko yan sa Middle East. Ito talagang katindi. Ang mga dalagang magaganda, budol fight. Nagkahalo-halo ang mga kamay ng iba't ibang tao doon. Ngayon, pupunta ka doon sa kanilang lugar. Reach them where they are. Yung commonality na meron tayo. Kasi hindi po pwedeng i-adapt nila yung culture mo. Tayong mga mangangaral, i-adapt natin yung kultura nila. I-contextualize natin yung pangangaral natin ng salita ng Diyos. Kagaya ni Paul. Hindi naman dinayo ng mga taga-Atenas si Paul. Si Paul ang dumayo sa Athens. At tumingin siya kung anong common ground. Ngayon napansin niya yung Diyos-Diyosan na hindi kilala na sinasamba nila. Sabi ni Paul, ipapakilala ko itong Diyos na sinasamba ninyo na hindi kilala. Di ba ninyo alam na siya ang lumalang ng langit at lupa? At siyang nagbigay ng buhay ng mga tao, siya'y namatay na buhay at magliligtas ng karamihan. So, napakagandang pag-uusap ito, Pastor Reyna, finding common ground. Doon na pumasok, hahanapin mo yung bagay na magkapareho kayo para magkaibigan kayo. Bawa ay hindi na nga niya kilala talaga ang Diyos. Saan siya mahalaga? Yung sabi ni Pastor kanina, ano yung pinapangalagahan ng taong yan na hindi niya kilala ang Diyos. So, alamin mo, ang pinapangalagahan niya pala yung katawan niya. So, health conscious siya. Doon ka rin, papasok sa health conscious. Maya-maya, papakilala mo na hindi mo ba alam na ang katawan natin ay galing sa Panginoon Diyos? Wala, gawa niya ito. May naalala ko, Pastor. May naalala ko, Pastor Ray, baka makalimutan ko. May naroon akong nire-reach out na group of businessman na mga Chinese. Naging friend ko sila dyan sa Luneta. Ang ginawa kong paraan ay nag-tai chi din ako. Parang ang tingin nila sa akin, kaibigan, ay nagkukwentunahan na tungkol sa anong business mo. Ako ay nasa publication po. Sa next Sunday, bibigyan ko kayo ng babasahin. Ay binigyan ko, mga religious matters to . Okay ito, gift ko sa inyo ito. Dahil kaibigan ka namin, sabi ng mga Chinese, ay babasahin namin ito. Di ba? So, mag-tai chi ka muna. Nandun ka muna, mag-invest ka ng time. Mag-establish ka muna ng relationship. Ang nangyari kasi sa atin, tayo ka agad, di mo alam yung i-contextualize yung sasabihin mo sa kanila. Kaya nangyayari, reluctant, resistant ang mga kaibigan nating tumanggap sa pananalita ng Diyos. So, reach out mo sila. Itong mga Chinese, kaya gusto ko nga sanang mag-ministry na rin sa mga iba't ibang mga lahi. Mag-ministry sa mga Muslim, mag-ministry sa Chinese, mag-ministry sa mga Buddhist, sa mga Indians na nandito sa ating lugar. Maraming paraan para maipangaral ang salita ng Diyos. Ito nga kay Pastor Ian di ba sa kanya yan, Pastor, kailangan sanahin mo muna ng salita. Maraming bagay. Maganda, Pastor Abe, Pastor Ray, yung ating pinag-aaralan at mga ginigiliw na taga-subaybay, mga kapatiran. Kasi ito po ay
nagtuturo sa atin how to reach people. Akala natin kasi madalas na pag inabot natin ang tao ay meron tayong tinatawag na one size fits all. Hindi po ganoon. Hindi pwede. Oo. Ang pag-abot sa tao ay dapat abutin natin kung ano yung kanilang perceived reality at mula doon iaangat natin iyon patungo sa truth and reality of the scripture. Kaya nga noong dinala ni Apostol Pablo yung pabalita doon sa mga taga-Atenas, sa Mars Hill, he was starting with common grounds. Yeah. Kasi nakasulat doon, they're worshiping the unknown God. The unknown God. So, ang sabi ni Paul ay, I will preach to you that God who is unknown. Yeah. So, sinimulaan niya doon sa common God. Both believe in a God, Yeah. and then he moved yung kanilang realidad from the unknown God to the known God. Then, this was Paul reaching to them kasi meron ng felt need. Inabot niya yun, mga kapatid. Yeah. They're worshiping the God who is unknown. Yeah. So, ibig sabihin, merong vacuum doon sa need. Yeah. Inabot ni Pablo yon upang yung kanilang level ng pagkaunawa ay umangat. Yeah. Napakaganda nito, mga kapatid. Sa paraan ng pag-abot natin sa lubhang karamihan na hindi pa nakakarinig ng pabalita ng Panginoon, ay inaabot ni Apostol Pablo sa isang level na yung kultura nila ay sinimulaan niya doon, inihatid niya yung mabuting pabalita. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Si Pablo, mga kapatid, masasabi natin na was one of the early missiologists in the New Testament times. Yeah. So, pwede natin sabihin nung muna natin pinag-aralan si Abraham, di ba? Abraham. Pinag-aralan na. Pero sa intercultural at ganun din, makikita natin na marami ito sa Biblia na mga ginamit ng Panginoon sa lumang tipan at sa bagong tipan na lumabas sa kanilang lugar upang abutin ang mga dako, kanang mga dapit mga wala pa'y Kristiyano, yung mga lugar na wala pa'y Kristiyano, inaabot ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagdala ng mga tao na tulad ni Pablo na gagamitin niya upang abutin sila. Pero ginamit ni Apostol Pablo, ng Panginoon si Apostol Pablo sa pamagitan ng pagsisimula doon sa worldviews, common grounds, felt needs. Kaya nga't kung babasahin niyo, mga kapatid, ang Gawa Kapitulo 17, versikulo 24 hanggang 27, Pastor Ray, pakibasa nga po to. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya na, Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. Ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay na ito. Nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa na mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirhan upang kanilang hanapin ang Diyos. Baka sakaling siya'y mahagilap nila at siya'y matagpuan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Napakaganda, mga kapatid. That we see here, God is the God of all cultures. Yeah. Then He started to reach ni Apostol Pablo the felt needs of the Athenians, That's right. of the Gentiles. Ang makikita natin dito, mga kapatid, minsan ang inaabot lang natin ang tao sa perceived realities, pero hindi pala natin naabot yung felt needs. Yung felt needs. Mahalaga din pala sa ating paggawa, sa ating paggawang misyonero, ang felt needs ng mga tao. Yeah. Sa kasalukuyan ay hindi lamang physical ang felt needs, nga ang actual need ng tao. This could be also emotional strain dahil
nanggagaling tayo sa post-pandemic era. So, ito yung mga bagay na mga sinimulaan ni Pablo na abutin. Alam niyo mga kapatid, ito pong ginawa ni Pablo ay tinatawag natin yan sa missiological study na cultural adaptation. Yung isang bata po na bagong silang, lumalago sa kanyang sariling kultura, ito po yung enculturation. Ibig sabihin, you learn within your culture. That's enculturation. Pero si Pablo po, hindi po ganun ang ginawa ni Pablo. Ang ginawa ni Pablo, yung kultura niya bilang isang Hudyo, na siya din ay isang Roman citizen, ay yun ang naging greatest asset niya. Because he has the identity of a Jew, but of the legality of being a Roman citizen, he was at the best way to be a missiologist, a missionary to the Gentiles. Bakit mga kapatid? Isa pa po, tingnan natin. Si Pablo po ay nag-aral kay Gamaliel, sabi ng Biblia. So ibig sabihin, of the learned people, Paul was. Pero ginamit niya yung kanyang philosophical understanding at yung kanyang scriptural understanding as a means to reach people effectively. Kaya nga't nung inabot niya, he started to culturally adapt. Kaya nga ang sabi din ni Pablo mga kapatid, sa mga Hudyo, ako'y naging Hudyo. Sa mga Hentil, ako din naman ay naging Hentil. Ito po ay isang pinakamagandang paraan upang abutin natin ang lubhang karamihan. Ang mga lugar na mga hindi pa natin naabot, pag-aralan natin sila, let's have the attitude of a learner, then our mission becomes more meaningful sa mga dakong iyon. Amen. Oo, dahil pangatlo na tayo. Maraming salamat. Parang lumiwanag ang ating pinapag-aralan sa pag-aabot natin sa mga hindi pa naabot ng Ebanghelyo. Na yung sinabi ni Pastor Ian ay yung pangatlo na naririto, yung felt needs and aspirations ng mga tao na ipinapaliwanag niya sa atin na uunahin muna natin. Hindi lang yung, nandun na, kagaya ng mga ibang pumupunta rito na missionary, di ba, Pastor? Nagtataka yung mga tao. May puting-puti, Amerikano, halimbawa, napakarami dito pumupunta. Nagsasalita ng Tagalog, nagsasalita ng Ilocano, nagsasalita ng Bisaya, nagsasalita kung anong salita yung pupuntahan niyang lugar. Grupo ng mga tao, iba-iba. Mga Indians. Kaya nagugulat yung mga tao, kaya nagbibigay ng interest iyon sa kanila para mapakinggan sila. At ganun din ang estilo, alam ko, ni San Pablo. Pero bagamat yun ay isang paraan para madala ang Ebanghelyo, yung communication skill, ay yung sinasabi nyo kanina, Pastor, yung pangatlo natin na felt needs. Ano yung felt needs na ng mga tao na kailangang abutin muna natin. At pinakita nila, Pastor Ian. Bago ko po makalimutan, alam niyo mga kapatid, when we enter into a new culture, tulad ni Pablo, makikita niyo po ang mga karanasan ng mga missionaries kahit sa kasalukuyan. Meron pong tinatawag na culture shock. Culture shock. Dapat sensitive din tayo doon sa mga bagay na yon. Kasi pag hindi po natin na-manage yung culture shock sa pag-abot natin, habang tayo ay we're laboring with them, gumagawa tayo, ipinapahayag natin ang Panginoon sa mga lugar na hindi pa natin naabot. At lalo na sa mga lugar na, let's say, they are non-Christian in their context. Dapat matutunan din natin at malaman natin ahead of time na meron din palang tinatawag na culture shock. Ano po ito? Ito po yung mga bagay na it's either you start rejecting the culture of the people that you're targeting or you go to syncretism. Yan po yung dalawang extreme ng epekto ng working in a different culture.
You start to be aloft with that culture. The next is you start to syncretize. Everything is okay in that culture. Pero meron po yung biblical balance doon, which is the incarnational model, na dapat sensitibo pa rin tayo. And you will know where to strike, where is the biblical parameter doon sa pag-abot natin. Kasi pag hindi, Pastor, halimbawa, let's say, isang missionary na Pilipino na lang, halimbawa po, pumunta sa Katagalugan, hindi siya galing sa Katagalugan. Sa Tagalog, merong po, ho, opo, di ba? Pag nagsalita siya, hindi siya alam kung saan. Sasabihin ng Tagalog, walang respeto to. Sa kanya, dahil hindi ganun sa kanyang lengguwaheng pinanggalingan, ay, bakit hindi ako effective? So, either mag-reject siya, or mahalin niya, or pag-aralan niya. Pause, katulad ni Pablo, think, abutin yung worldviews nila, common grounds, felt needs. Yan ang ginawa ni Apostol Pablo. Kaya naging effective po si Apostol Pablo. Pag hindi naman, mga kapatid, halimbawa, Pilipino na Tagalog naman, pumunta sa ibang lugar, hindi niya rin sanay. So, ganun din po yun, mga kapatid. Ibig sabihin, kung saan tayo mailalagay at gagawa, pag-aralan natin. Be a learner. Observe kung paano nila ginagawa ang bagay-bagay. Kasi, alam mo, sa Ilocano, wala namang po at ho. Pero yung tono ng pagsalita, manong-manang yan. Tsaka, yung tono naman, nandun yun. Kasi pag hindi mo din napag-aralan yun, sabihin naman ng Ilocano, awan asin na data barok. Ganun na so, ibig sabihin, mga kapatid, mahalagang pag-aralan natin yung mga lugar na pupuntahan natin para abutin ang ebanghelyo. Pag-aralan natin ang kanilang gawi, pag-iisip, mga estilo, upang abutin sila at itaas ang kanilang antas ng pamumuhay sa antas ng Biblia. Hindi upang baguhin sila sa kanilang kultura, kundi iiwasto ang mga dapat iwasto, itama ang mga kaisipan, at dalhin ang katotohanan nasa Biblia. Napakaganda nito, kaibigan. Dahil hindi nga totoong makikita mo, maunawaan mo ang felt needs ng mga tao kung hindi mo alamin kung ano yung merong sila. Anong merong pag-iisip nila. Ano ang dapat lang lingwahe nila. Ano ang nakakailangan nila. Tinuro tayo ng ating Panginoong Hesus na sinasabi doon sa Ministry of Healing 143. Pastor? Diba? Sorry pa, dagdagan ko lang yung sinabi niyo po. Sinabi din po ng Pastor Abby kanina to. Yung felt needs, kaya mas naunawaan, mas naabot ni Apostol Pablo. Kasi si Apostol Pablo was with them. He mingled with them. Hindi siya estranghero. Bakit alam ng Panginoon ang ating mga struggles bilang tao? Because Jesus Himself became man. Amen. So when we minister best to others, when we are in their context, kaya nga merong panawagan, alam nyo mga kapatid, ang ebanghelyo meron yung E1, yung mga kapitbahay mo daw, E0, pamilya mo, E1, kapitbahay. Pero meron pong cross-cultural evangelism na tinatawag. Huwag po nating kaligtaan na meron pang higit na gawain sa mga lugar na beyond doon sa naaabot natin. Ito po yung mensahe ng tatlong sinunguanghel kahit ng ating Great Commission. Ito yung mensahe na ito. Kaya sana marami sa atin na mga kapatid na naririnig kasama kong nag-aaral dito ang ibigay ang kanilang buhay sa gawain ng misyon at paghahayag ng ebanghelyo. Ang Panginoong Hesus ay nagbigay ng tama, wasto, tiyak na halimbawa kung paano tayo magmisyon sa mga taong hindi pa naabot ng kaligtasan. Dahil hindi lang natin mahal ang mga taong iyon, kundi lalong-lalo na mahal natin ang Panginoong Diyos. Kung mahal natin ang Panginoong Diyos, meron yung sariling lumalabas kusa
sa iyong isipan at damdamin na kailangan mong dalhin yung ebanghelyo yan. Pero magagawa mo lang yon kung pag-aralan mo ang kanilang mga kultura, mga gawi, at lingwahe, makimingle, sabi, Pastor, makihalubilo, Pastor. Makihalubilo. Pagkatapos, makita mo na. Minister to their needs, show sympathy, sabi niya. At bade them follow me. Yun ang isa sa mga estilo ng ating Panginoong Hesus na sinasabit para maipakita ang kahalagahan ng pagliligtas sa mga taong iyon. Pastor Abe. Napansin ko, Pastor Ray, na ang unang ginawa ni Paul ay yung respect, no? Mahalaga yun. Then pangalawa, pinag-aralan niya yung beliefs ng mga tao. Then isinunod niya, inintroduce niya ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Pagkatapos noon, ipinakilala ni Paul na ang Diyos ay hindi sa Diyos na tumitira sa mga templo, kundi isang Diyos na hindi na kailangang pinaglilingkuran ng mga kamay. Kasi siya ay Diyos na naglilingkod. Yun ang ipinakilala ni Paul. At ipinakilala din niya, ayon sa mga nabasa natin kanina, na ang Diyos ay nagbibigay buhay sa lahat ng tao. Ang Diyos ay nagbibigay hininga sa lahat ng mga nilikha. At ipinakilala din niya na siya ay nagbigay ng bawat bansa sa mga tao na kanilang matitirhan upang kung magkagayan, sabi ng Biblia, para maapuhap nila ang ating Panginoon, makilala nila ang ating Panginoon. Napakagandang estratehiya na titignan natin sa ating pamamaraan ng paglilingkod sa Panginoon na huwag natin kakalimutan yung pamamaraan ni Paul. Alam natin na ngayon napakahirap i-reach out ang mga Turkish, no? Doon siya nagpasimula yung 7 churches ng Asia Minor, no? Pero ngayon bakit nagtataka tayo, bakit nawala na yung mga pinagmulan ng magagandang gawain? Pero ang mahalaga dito, nag-iwan siya ng isang magandang halimbawa na po pwede nating i-reach out lahat ng uri ng tao pero hindi pa dalos-dalos. Kailangan nating pag-aralan muna. Mahalaga yung nabanggit mo, Pastor Ray. Makimingle muna tayo sa kanila. Pag-aralan yung paniniwala nila, pag-aralan yung, alam mo kung napakasarap pag-aralan ng iba't ibang luto ng tao. Apunta ka sa Bicol ay mahilig sa ginataan. Punta ka ng Pangasinan, mahilig sa bagoong. Punta ka naman sa Isabela, mahilig sa inabraw. So magkakaibang lasa na, no? Pag nalasaan mo yung pagkain, parang nalasaan mo na rin yung kultura ng tao. Punta ka naman sa mountain provinces, ay sino yung magluto ng bulang lang ay parang wala namang asin, may pinigpikan. Tapos yung batil patong. Punta ka naman dito sa Katagalugan. Pag bibili ka ng goto, ang goto nila ay mayroong kanin at mayroong konti-konting lamang loob. Pero punta ka ng Batangas, ang goto nila ay purong karne. So, kultura ay napakahalaga. Para ma-reach out natin sila. Yung respect ba na hindi mo i-compromise ang ating paniniwala. Tuwan din tayo para mag-appreciate, tapos maigad ang mga tao na bumalik sa tamang pananambahan sa Panginoong Diyos. Pastor. Maganda ang pinabasa sa akin ni Pastor Ian kanina, itong binasa ko na 24 to 27. Ganda. Ako halimbawa ay hindi ko nga kilala ang Diyos na pinakilala sa akin San Pablo. Dahil ang Diyos na alam ko, bago dumating ang ebanghelyo ay euapis. Yung niriregalohan mo, yung sinasakripisyo mo. O humingi yung Diyos sa iyo ng kung ano-anong mga sakripisyo. Mga dugo, mga kung ano-ano. Ikaw ang nahihirapan mismo para maapis mo yung Diyos, para mapaligaya mo ang Diyos. Ang pinakilala ni Pablo sa akin, yung Diyos na siya ang nagbibigay. Siya ang pinanggagalin lahat ng mga ito. Hindi siya humihingi ng kung anong mga hingi sakripisyo. Abay, yun ang mas gusto kong paglingkuran na Diyos. Na Diyos na mapagbigay, maunawain lahat ng mga bagay. Hindi sa Diyos na humihingi. Nagpapatawad. Na hindi Diyos na humihingi hanggat mapaligaya mo ang Diyos. Kaya isang paraan, kaibigan, na ang aral na ito nagbigay sa atin ng malaking halimbawa kung paano tayo maglingkod, paano tayo magbahagi sa mga taong hindi pa nakakilala ng pag-asa ng kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. Una sa lahat ay alamin natin sila kung ano yung meron sila.
kung ano yung naintindihan nila patungkol sa buhay. At alamin natin kung anong salita meron sila. At panghuli, alamin natin kung ano yung kailangan nila. Pagkatapos niya na ipakita natin ang kagandahang loob at pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. At yan ay sa ating pagtatapos. At kung mayroon pa tayong mga panghuling sasabihin. Napakaganda yung ating tinalakay. Huwag natin kalimutan, no, Pastor Ray, yung frame of reference. Napakahalaga yon, yung worldview ng tao. Hindi mo kayang baguhin ang worldview ng tao. Only the Holy Spirit can transform them. Okay? Then napakahalaga din na mag-survey muna tayo bago tayo pupunta sa isang lugar. At tumira din tayo dun sa lugar na yon para malaman natin ano ba ang buhay nila, anong sistema ng kanilang araw-araw na pagtitiwala sa kanilang kilala sa Diyos. Kung minsan pag nag-preach tayo, kung halimbawa sa Muslim, gamitin mo yung word na Allah. Pero ang Allah sa Biblia, ito. Papakilala mo, di ba? So, gamitin mo yung word na talagang katakam-takam sa kanila. Then, yung felt needs. Napakahalaga yan eh. Ang felt needs ng sangayon sa nabasa natin kanina ay ipinakilala ni Paul ang isang Diyos na hindi po pwedeng sambahin ng pananalapi. Okay? Diyos na mapagkaloob, Diyos na nagbibigay buhay, at Diyos na nagbigay ng mga bansa na matitirhan ng iba't ibang lahi ng mga tao. Kaya ngayon ay mapapansin mo nagkakagulo ang isang lugar dahil pinipilit na pagkaisahin ang magkakaibang lahi ng tao. Kahit dito sa ating bansa, nag-aaway-away yung iba't ibang tribu sa atin. Why? Kasi pinipilit nating ikarga yung kultura natin sa kanilang kultura. Parang Adventist, pinipilit mong ituro yung ating paniniwala na hindi ka pa naman nila kakilala. Okay. So kailangan magpapakilala muna tayo sa kanila at maging kaibigan at ipakilala natin ang Diyos na buhay sa mga tao. Pastor Rian, meron pang panghuli natin. Hamon ko lamang po sa inyong lahat mga kapatid. Patuloy po nating pag-aralan ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, diyan nakabatay ang ating paniniwala. Hindi lamang ang ating paniniwala, kundi kung papaano natin mas maihahayag ang katotohanan sa iba sa pamagitan ng mga biblical approaches on reaching others or in missions. Kaya po't mahalaga mga kapatid na ang salita ng Diyos, ang pang-araw-araw nating gabay, hindi lang sa pamumuhay bilang Kristiyano, kundi sa ating paggawa bilang mga Kristiyano. Maraming salamat kaibigan. Isang hamon ito para sa iyo na ikaw ay palaging susubaybay na subukan mo. Siguraduhin mo sapagkat ito'y isang paraan para mapataas ang iyong paglilingkod at tunay na mararamdaman at mararanasan mo ang kaligayahan ng langit sapagkat ang pagmimisyon ay galing sa Diyos. Nakikibahagi tayo sa kanyang misyon para abutin ang mga taong hindi pa nararating ng pag-asa ng kaligtasan, ang ebanghelyo ng Panginoong Diyos ng pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil mahal ka ng Diyos, nagmamahal tayong lahat, ikaw at ako'y nakahandang maglingkod sa tulong ng Panginoon Diyos sa kanyang banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin at ang mananalangin na hingin natin si Pastor Abe. Manalangin tayo mga kapatid. O dakila naming Panginoong Diyos, salamat po sa biblical na pamamaraan kung papaano namin abutin ang aming mga kaibigan na naghihintay po sa inyo. Sila din ay nauuhaw tungkol sa katotohanan kung paano manilbihan ng tunay at totoo na ito'y napapaloob sa salita ninyo, ang banal na kasulatan. Kaya nga po't pagbalain ninyo sila ng dikawasang kaalaman at karunungan upang kung magkagayon masumpungan nila si Kristo sa bawat pahina ng Santa Biblia. Pagpalain po ninyo ang aming mga viewers sa Panginoong Diyos, patuloy na gabayan ang kanilang karunungan upang ang hindi masayod na karunungan o Panginoon ay makilala nila na merong Diyos na nagmamahal, nagpapatawad, nagsakripisyo at naglaan ng buhay na walang hanggang para sa bawat isa.
Balain po ang oras ng pag-aaral. Gayon din po ang aming mga kasamang na naglilingkod ngayon, si Pastor Ray at Pastor Ian. Nawa kayo ay aming nalulhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Panahon na dumaan, kung babalikan, alaalang masaya at may hindi naman. Ngunit yung tingnan muli at mapapansin, Panginoon, ako ay gusto mong gamitin. Laging ang ikaw ang aking gabay, sinulat na awitin ng iyong kamay. Laging ang iyong alalay ang nagpalakas sa aking buhay. At ang iyong pag-ibig, O Jesus, ang bawat lungkot at saya'y may dahilan. Ngayon alam ko nang hindi nag-iisa. Ang nagbabagong panahon ay di lang pagkakataon. Natupad ang iyong plano, aking Panginoon. Laging ang ikaw ang aking gabay, sinulat na awitin ng iyong kamay. Laging ang iyong alalay ang nagpalakas sa aking buhay. At ang iyong pag-ibig, O Jesus, at bukas sa aking paglingon at pagtingin sa ngayon, ang iyong kalooban ay maiintindihan. Panginoon, ikaw ang aking gabay, sinulat na awitin ng iyong kamay. Aking Diyos, ang iyong alalay ang nagpalakas sa aking buhay. At ang iyong pag-ibig, O Jesus, ang wagas mong pag-ibig, O Jesus. Maraming salamat kaibigan. Patuloy kang susubaybay sa ating programang Oras ng Pag-aaral. Mahal ka ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.